Hey mga brods, Calvin Oftana. Yes, alam din naman natin na ilang beses na rin natin itong nabalita na ito, panay text nga daw kay Boss Al Francis Chua. Mga kabrods, ito naman ay umugol na rumors lang dahil nga ito pong si Calvin Oftana ay masyadong malapit nga kay na John Mar Fajardo at ibang mga SMB players. Lalong-lalo na kay The Kraken dahil ito talagang pinaka-close na Bisaya ni Calvin Oftana. Yes, alam din naman natin na kababayan din ito ni Oftana kaya dito talaga sobrang close niya kay John Mar Fajardo. Mapagilas, mapapractice, kahit klaban nga ng TNT SMB Finals Talagang si Fajardo ang nilalapitan na ito maski dun sa press conference nila. Diba mga kabrods? Dun pa lang makikita mo na parang ito pong si Calvin Oftana gustong pumunta ng San Miguel Beermen. So parang hindi na rin tayo magugulat kung ito pong si Calvin ay ma-recruit ni Kraken, mga kabrods. Syempre, dito kasi siya mas close dahil parang mas komportable siya dito sa SMB. Sino ba namang hindi magiging komportable sa SMB? Kaya namang ibigyan ka ng kampyonato na ito. Kaka-champion ng last season, tapos kumuha pa ng malakas na rookie na si Chris Miller, tapos kukuha pa ng malakas na import din, ayon din sa mga reports and rumors na ex-NBA player pa yon. Tapos ito pong si Calvin Oftana, mga kabrods, syempre mapapaisip na rin ito, what if lilipat ito ng SMB para nga makipag-join kay John Mar Fajardo, kay The Kraken na talagang matalik na kaibigan na niya. Kaya ito, parang may mga rumors and reports tayo na parang may pahiwatig, may text. Dito si Calvin Oftana, dito ka na Boss Al, or ito pong kayo na Coach Leo Austria, na ito pong si Calvin ay gustong lumipat ng SMB. Pero ito ay mahaba-habang proseso ito, mga kabrods. Bakit? Syempre ba naman, Calvin Oftana mataas-taas pa. Ito pong value nito sa TNT Tropang Giga. Kailangan pa nila ng trade na maayos dito kay Calvin. Kailangan pa maglagas ng SMB dito para nga makuha siya. Yes, ito po kasing 3-time PBA champion na ito. Malaking factors para sa TNT Tropang Giga. Ito pong shooter nila. Yes, alam din naman natin na ito pong si Calvin Oftana, yung 6'5" na from Danao, Cebu. Ito, kailangan mamparesan yung value ni Oftana para sa trade na maayos. Yes, mga kabrods, kaya ito pinag-iisipan din ng SMB kung ito pong mga players ng San Miguel Beermen, kung papayag ang TNT dito para matrade kay Calvin Oftana, siguro nga mag-work ito. Pero pag hindi naman pumayag ang TNT dito na offeran nila ng maayos rin ng TNT ng SMB, mga kabrods, baka hindi na rin matuloy ito pong trade na ito dahil alam din naman natin ito pong TNT hindi rin naman basta-basta ito na kailangan mong bigyan under the table. Hindi mangyayari yan, mga bros, dahil mayaman din na kupunan yan, mayaman na management din yan. Kaya ito pong si Calvin Oftana, mga kabros, ito pong one of the best shooter na rin dito kasi sa PBA. Marami na rin nakaabang din dito, mga kabros, pero ang TNT inaalagaan siya. Pero dito nga sa pahiwatig niya sa SMB, pwede yan Siguro nga kung gugustuhin talaga ng SMB ito, hihintayin nila yung unrestricted free agent ni Calvin Oftana. Hihintayin nila yung kontrata na matatapos dito sa TNT Tropang Giga. Once kasi na matapos ang kontrata ni Oftana dyan sa TNT, mga kabrods, dito na ito pwedeng makuha ng SMB without trade. Kaya yun lang yung pinaka-the best na gawin ng SMB kung gugustuhin nila si Oftana. Pero ikaw, mga kabrods, sa lahat po ng mga SMB fans, sa tingin nyo ba malaking tulong si Oftana para sa TNT? Para sa akin, mga bros, ang laking tulong talaga dahil shooter rin ito. Hindi lang naman basta shooter, good defender rin, and magaling na jumper, mabait na player. Kaya nga, di ba, ka-vibes ni John Mar Fajardo, and ito, masarap din kasama ito pong si Oftana, tapos magaling pa. Kaya komento mo lang opinion mo dito, mga bros. Calvin Oftana to SMB. Dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin, mga kabrods. Ito na nga, Mikey Williams. Yes, mga kabrods, ito na nga yung nare-reports ng Barangay Nebra San Miguel na gusto nilang kunin pero iti-trade, mga kabrods, dito kay RJ Barrientos. Unahin muna natin ito pong si Mikey Williams. Bakit nga ba? Kasi gustong kunin na ng Hinebra
ito. Hindi nga kasi mga kabrods nagkakaintindihan na ito pong panig ng Converge at itong agent ni Mikey Williams. Maski si Mikey Williams may problema rin talaga dito. Dahil gusto nga ni Mikey na medyo mataas-taas yung sahod niya. Kailangan nga daw parang import ang sahod niya mga kabrods. Siyempre, magugulat na lang ang Converge dito. Parang naisahan sila ng TNT dito dahil trinade nga si Jordan Heading ng Converge para kay Mikey Williams. Tapos ngayon, ito naman yung isusukli ni Mikey Williams. Pero mga kabrods, alam din naman natin kung gaano kagaling ito pong si Mikey Williams. Kaya nga ito pong Converge, hindi rin nila basta-basta iniipit si Mikey. Kaya ito, may mga reports tayo na parang tinataasan din ng Converge yung offer kahit papano. Pero ito pong agent ni Mikey Williams at siya mismo, si Mikey Williams, ay ito, sila na lang yung iniintay sa signing na yun. Pero may mga reports tayo and rumors mga kabrods na ito po palang Barangay Nebra San Miguel. May gusto silang i-offer dito sa Converge Fiber Xers para nga matapos na rin yung sakit ng ulo ng Converge at yung sakit ng ulo nga rin daw ng Hinebra. Ito mga kabrods may mga reports and rumors tayo na gustong i-trade ng Hinebra. Ito pong si RJ Abarrientos. Yes, ayan din yung mga reports and rumors lang natin mga kabrods. Ito pong si RJ may mga reports and rumors tayo na parang inconsistent nga rin daw kahit papano sa Hinebra. May mga times daw kasi na hindi niya nasusunod yung play. May mga times nga daw na parang sinusolo na niya yung laro mga kabrods tapos hindi naman natutuloy yung play na ginawa ni Coach Timco na triangle offense nila. Kaya mga kabrods, ito sa Barangay Nebra San Miguel, alam din naman natin may sistema silang sinusunod dito. Pero dito kasi kay Mikey Williams mga kabrods, ito naman kasi yung one of the best ISO player dito sa PBA na nakita nila. Kahit ito ay bigyan mo ng bola, ay talagang i-score ito. Unlike nga daw kay RJ Abarrientos na talagang minsan hindi pumapasok yung tira nito. Hindi naman natin sinasabi na mahina si RJ Abarrientos, one of the best guard na rin ito, shifty point guard na naglaro dito sa PBA. Pero ito po nga daw si Mikey Williams ang the best consistent player, parang import din ang laruan and parang import na numbers din ang binibigay neto mga kabrods. Kaya hindi na rin daw talo ang Hinebra dito and hindi na rin daw talo ang Converge kung makukuha nila si RJ Abarrientos. Pero mga kabrods, malaking decision para muna ito sa Barangay Nebra San Miguel dahil bibitawan nila yung future point guard nila na katulad ni RJ Abarrientos. So mga kabrods, business is business lang kung matutuloy ang trade na ito. Magbe-benefit naman yung dalawang kuponan dahil ito pong si Mikey Williams kakaibang player rin yun kasi mga kabrods. So once kasi na makakuha mo yun, may chance ka na magkaroon ng kampyonato ulit para sa Barangay Hinebra San Miguel. Hindi naman natin sinasabing hindi rin kayang ibigay ni RJ yan. Pero ito kasing si Mikey Williams mga kabros, veterano na ito. Kayang-kayang magbuhat ng kupunan. Napat-champion nga ang TNT 2 beses tapos 2 beses pa nag-finals MVP. So talagang siya rin ang bumuhat noon. Yung attitude lang talagang problema niyan, yung attitude sa pera. Etong si Mikey Williams. Pero bibigyan ka naman ng kampyonato. Kay RJ naman, malakas na player pero yun nga daw mga kabrods, mas malakas nga daw si Mikey Williams. Pero malaking decision ito sa Hinebra dahil kung hindi nga daw nila ma-trade si RJ, baka nga yung Maverick Amisi plus picks na lang ang gagawin ng Hinebra dito. Kaya komento mo lang po nyo dito mga brods, kailangan bang kunin ng Hinebra si Mikey Williams? Kaya salamat po sa panonood mga bros. This is Kings Basketball. Yun lang. I'm out.